Bago tayo tumungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update sa Department of Health. Doc Albert, naka-isang buwan na po simula nang sabihin ni Pangulong Marcos Jr. sa mga pasyente ng DOH hospitals na nasa basic accommodation na bayad na ang bill mo. Kamusta na po ang pagpapatupad sa utos na ito ng Pangulo? Yes, Cheryl, no? Ito na nga, para masiguradong nangyayari at hindi drawing lamang yung sinasabing bayad na bill mo, mismong ang Pangulo na natin ang umikot. Kami rin po sa DOH ay umikot rin. Tignan natin itong pagbisita namin sa DOH East Avenue Medical Center. Tuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang zero balance billing para sa mga DOH hospitals sa buong bansa upang mas mapalakas ang programa ng gobyerno sa pagtutok sa kalusugan ng mga Pilipino. May kabuuang 87 DOH hospitals sa buong bansa ang handang magserbisyo para sa ating mga kapamilya. Kabilang ang East Avenue Medical Center sa listahan ng mga DOH hospitals sa Luzon, Visayas at Mindanao na handang magserbisyo sa ating mga kapamilya kung sakaling sila ay mga ilangan ng atensyong medikal. Dito sa East Avenue Medical Center, hindi makapaniwala ang mag-asawang Christian at Hazel Ann Aldave na kasama sila sa mga unang makikinabang sa zero balance billing na kung saan ay libre o wala nang dapat bayaran ang mga pasyente na maa-admit sa kahit anong DOH hospital basic accommodation sa buong bansa. Dati pong nagtitinda po sa palengke. Huminto lang po nung nabuntis. East Avenue, unang pagkakataon nyo na Opo. makonfine? Talaga? Sa dating saan mga ospital po kayo nanganak dati? Bahay at saka lang ilan po. Dito ay magagamit na din ng ating mga kapamilya ang mga bagong pasilidad, medical equipment at serbisyo. Kayo po ba ay normal delivery or na-operahan? Operada po. Magkano po binayad nyo? Wala po. Ayos naman. Ayos po. Ayos naman. Okay ba yung pagkain? Opo, ako po yung kumakain. Gulay po, tsaka karne magkahalo po. Almusal po, tanghalian, tsaka po hapunan. Una po, nagpapasalamat kami ng pasyente ko po sa hospital dahil nakakapagkakain ko sa oras. Ganda pa operasyon, bawal po sa maximum yung mga doktor. Hindi na rin matatakot na magpa-confine ang ating mga kapamilya sa DOH hospitals dahil bukod sa mga bago ito ay wala na rin silang babayaran sa mga pasilidad sa loob nito dahil ito ay sagot na rin ng ating gobyerno. And dito po sa ward natin, nakailang araw na po kayo? 6 days na. Andito po tayo ngayon sa DOH East Avenue Medical Center kasama ang ating Medical Center Chief, si Dr. Alfonso Cito Nunez III. Sa DOH East Avenue Medical Center, matagal na po namin ginagawa yung no balance billing. At mangyari lang pumunta lang sa aming ospital, kayo ay kailangan i-admit, kung kailangan kayo ng outpatient services, kahit sa emergency room, ay libre po lahat. Sa DOH East Avenue Medical Center, ASEC, kung hindi ka registered at hindi ka nakapagpatuloy ng inyong PhilHealth membership, meron kaming tinatawag na point of service dito sa DOH East Avenue Medical Center. Kapag nalaman namin na kayo, halimbawa, ay walang PhilHealth membership or napaso ang PhilHealth membership mo sa isa o sa maraming kadahilanan, kami na ang magre-register sa inyo at mismo kapag kayo ay pumasok sa aming ospital, nakipag-ugnayan sa outpatient o sa ER, kayo ay automatic member ng PhilHealth at masasamantala nyo at makakamit nyo ang lahat ng serbisyo, benepisyo ng isang PhilHealth member. So mga kapamilya, no, yun yung sinasabi ng ating Pangulo na isa lang ang kausap, areglado na lahat. Meron kaming proseso, ASEC, sa pagproseso ng mga bills nila dito sa hospital. Nandito po gagamitin ang iba't ibang mga funds ng gobyerno, ng Department of Health, pati yung aming ahensya, yung DOH East Avenue Medical Center, meron kaming sariling funds para masagot at ang lahat ng mga pinansyal na pangangailangan ng mga pasyente. Sa madaling salita, walang babayaran yung pasyente. Upang mas maramdaman ng ating mga kapamilya ang ginhawa, mas malinis at mas maaliwalas na kapaligiran at pasilidad ang pinatutupad natin sa loob ng ospital.
At salamat din po dahil napakalinis, naka-aircon pa po kami. At umaasa rin po kami sa malalabas po kami ng aking pasyente na walang-wala na pong karamdaman. At tatagal na po namin hinahanap ang ganitong klaseng hospital. Tapos sa nurse, sa lahat-lahat mo, kayo na talagang soldiers talaga ng mabait daw po kayo. Yan ang Tatak DOH, Tatak Bagong Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo, bawat buhay mahalaga sa Department of Health. Yan na nga po, no, Director Cheryl, no, yung ating rinorondahan natin, yung mga DOH Hospital, alinsunod sa utos ng ating Pangulo na pag DOH Hospital, basic accommodation, bayad na ang bill mo.